Magandang umaga sa ating lahat, Grade 1. Narito na naman tayo para sa ating aralin ngayong araw. Bago tayo dumako sa ating talakayan ay gusto ko lamang ikaw tanungin lang, kumusta ka? Hangad ko na ikaw ay nasa maayos at mabuting kalagayan ngayong araw. Para sa ating aralin ay ipinaghanda kita ng isang gawain na kung tatawagin natin ay Picture Analysis Pamilyang Nagdiriwang. Sa gawaing ito ay magpapakita ako ng mga larawan ng mga pamilyang Pilipino sa iba't ibang pagdiriwang. Ano kaya ang nasa larawan? Mahusay ang iyong sagot. Ito ay bagong taon. Ikalawang larawan. Magaling. Ang tamang sagot ay Pasko. Ikahuling larawan. Tumpak ang iyong sagot. Ito po ay kaarawan. Mula sa mga larawan na iyan ay lalaman natin ang iba't ibang pagdiriwang na ginagawa ng pamilya sa loob ng tahanan. Una ay ang bagong taon, Pasko, at kaarawan. Ikalawang tanong, ano po ang nararamdaman mo kapag nakikita mong nagkakasama at nagdiriwang ang pamilya? Ikatlong tanong, bakit po kaya mahalaga na sama-samang ipinagdiriwang ng pamilya ang mga espesyal na okasyon? Para sa ating aralin ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga pagdiriwang at tradisyon ng aking pamilya, Aralin 2.4. Sa araling ito ay inaasahang matututuhan mo ang mga sumusunod na pamantayan sa pagkatuto. Una, na ilalarawan ang mga pagdiriwang at tradisyong ginagawa ng mga pamilyang Pilipino. Ikalawa, na pahalagahan ang mga pagdiriwang at tradisyon ng mga pamilyang Pilipino. Ang bawat pamilya ay may mga pagdiriwang at tradisyon na isinasagawa. Ang pagdiriwang ay isang masayang pangyayari na kalimitang idinaraos kasama ang pamilya. Samantalang ang tradisyon naman ay nakasanayang kaugalian o gawain na patuloy na isinasagawa at pinahalagahan mula noon hanggang ngayon. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga pagdiriwang at tradisyon ng mga pamilyang Pilipino. Simulan po natin sa mga panrelihiyong pagdiriwang ng pamilya. Una riyan ay ang binyag. Idinaraos ang binyag upang ipagdiwang ang pagtanggap sa mga bagong silang na sanggol. Sa Kristyanismo, mahalagang pagdiriwang ito para sa mga pamilyang Kristiyano. Sunod naman ay ang Pasko o Araw ng Pasko. Ipinagdiriwang ng mga Kristiyanong pamilya ang Pasko tuwing ika-25 ng Disyembre taon-taon. Ito ay upang alalahanin ang kapanganakan ni Jesus. Karaniwang dumadalo ang mga pamilya sa simbang gabi o Misa de Gallo. Nagsasalo-salo rin ang mga pamilya sa Noche Buena at nagpapalitan ng regalo. May dalawang pangunahing pagdiriwang sa relihiyong Islam na idinaraos ng mga Muslim o mga mananampalataya ng Islam. Ito ay ang Idil Pitir at ang Idil Adha. Ipinagdiriwang ng mga Muslim ang Idil Pitir sa pagtatapos ng banal na buwan ng pag-aayuno o Ramadan. Idinaraos naman ang Idil Adha bilang paggugunita sa sakripisyo ng propetang si Ibrahim at ng kanyang anak na si Ismael. Tuwing Eid, ang mga pamilyang Muslim ay nagdarasal sa moske, nagsasalo-salo, kasama ng mga kaanak, nagpapalitan ng regalo, at nagkakawang gawa sa mga nangangailangan. Iba pang mga pagdiriwang ng pamilya. Una ay ang kaarawan.
Isa sa mahalagang okasyon sa pamilya ang pagdiriwang ng kaarawan. Dito ay inaalala ang araw ng kapanganakan ng isang kasapi ng pamilya. Ang kapanganakan at panibagong taon sa buhay ng isang kasapi ng pamilya ay itinuturing na biyaya. Karaniwang nagsasalo-salo ang magkakapamilya kasama ang iba pang mga kakilala. Mayroon ding mga palaro para sa mga bisitang bata. Maliban sa mga pagbati mula sa mga bisita, nakatatanggap din ang mga may kaarawan ng mga regalo gaya ng laruan o damit. Sunod naman ay ang araw ng mga ina. Ipinagdiriwang ang araw ng mga ina tuwing ikalawang linggo ng Mayo. Pinagdiriwang din naman ang araw ng mga ama tuwing ikatlong linggo ng Hunyo. Ang mga okasyong ito ay isinasagawa bilang pagbibigay pugay at pasasalamat sa mga sakripisyong ginagawa para sa atin ng ating mga magulang. Sunod naman natin ay ang araw ng mga lola at lolo. Sa Pilipinas, idinaraos tuwing ikalawang linggo ng Setyembre ang araw ng mga lolo at lola. Ito ay pagdiriwang para sa mga nakatatandang kasapi ng ating pamilya. Binibigyang pugay ang ating mga lolo at lola para sa kanilang pagmamahal sa ating pamilya. Pinasasalamatan din natin sila para sa paggabay nila sa atin. Narito naman ang mga tradisyon ng pamilya. Isa sa mga tradisyong Pilipino ay ang pagmamano sa nakatatanda. Ang pagmamano ay isang gawaing nagpapakita ng paggalang sa nakatatandang kasapi ng pamilya kagaya ng lolo at lola, nanay at tatay. Ang mga pamilyang Pilipino ay kilala din sa pagiging magiliw sa pagtanggap ng mga bisita. Pinatutuloy natin sa ating tahanan ang mga bisita natin. Ipinaghahanda din natin sila ng pagkain at pinatutulog sa ating bahay kung kinakailangan. Tradisyon din ng mga pamilyang Pilipino ang pagdalaw sa libingan ng mga yumaong mahal sa buhay. Ito ay ginagawa upang alalahanin ang naging buhay ng mga namayapa nating kapamilya. Dinadalaw natin sila sa kanilang libingan upang magtirik ng kandila, magdala ng bulaklak at ipagdasal sila. Ngayon ay may inihanda kong isang reflective questions kung saan tatawagin nating pagnilayan natin. Sa tanong na ito ay masasagutan mo ang bilang isang mag-aaral, paano po nakatutulong ang mga pagdiriwang sa pagsasamahan ng iyong pamilya? Ngayong araw ay pinag-aralan natin ang tungkol sa mga pagdiriwang at tradisyon ng aking pamilya. Isa-isahin nga po muna natin kung talaga po bang nagawa natin ang mga pamantayan sa pagkatuto ngayong araw. Baitang isa, nagawa po ba nating mailarawan ang mga pagdiriwang at tradisyong ginagawa ng mga pamilyang Pilipino? Magaling, nagawa po natin ito. Sunod, napahalagahan po ba natin ang mga pagdiriwang at tradisyon ng mga pamilyang Pilipino? Tumpak ang iyong sagot. Tama po, nagawa rin po natin ito. Ayun lamang po ang ating aralin ngayong araw. Nawa ay marami kang natutuhan sa ating tinalakay. Maaari mo itong maibahagi sa iyong kapatid, kaibigan, kaklase at iba pa. Hanggang susunod po na ating talakayan, paalam na po, Grade 1!